Okay guys, may bago akong pasyente ngayon na isang lumang TV. So bibihira na sa atin yung ganitong lumang TV. Sinaksak ko na siya guys para madali ko sa inyo may paliwanag kung anong sira nito, no? So ito guys, meron kayong makikitang kulay red, standby. Then mapapansin nyo dito na may mga sapot pa siya, indication na matagal na tong hindi ginagamit. Hindi ko to nabili guys sa magbobote ha. So kinakapa ako dito guys na parang meron siyang radiation na umaandar siya pero wala siyang picture. So pag pinower off mo siya, magkakaroon siya ng parang puting liwanag. Subukan natin kung lalabas yung tinutukoy. Yun, nakita nyo yun? May liwanag siyang lumalabas. Ibig sabihin umaandar itong TV, kaso wala lang siyang picture. So ito guys pala itanggap ko, no? Ibig sabihin na paggawa to ng customer, hindi ito nabili sa magbobote ha. Baka sabihin nyo nabili ko ito sa magbobote. Hindi. Yung ganitong sira pala guys, common na common sa mga Panasonic na siyempre may edad na. Ganito talagang sakit nito, mawawala yung picture. Tinatawag ng iba na sira na raw picture tube, pero hindi naman sira ang picture tube nito. Bali meron lang tayong papalitan dito, no? So pakita ko muna yung likod. So guys, yung likod niya, never pang nabuksan. Kung makikita nyo, intact pa yung mga kalawang dyan. Okay? So matagal na siguro to, no? So bubuksan ko muna ngayon guys. Yan, nauutal na ako. So butas pa yung aking damit dyan. Wala pang ligo guys. Okay, itong mga Panasonic na to guys, ay may napakatitibay nito, no? So kung may ganito kayong TV, matibay ito. Kaya ang mga sira nito mga basic lang. So dito yung screen niya, kung makikita nyo, hindi naman siya nag-loose. Maganda naman. Dito itong capacitor na to guys, ito yung madalas masira sa kanya. Yung 250 by 10, minsan 22, pwede naman. Then yung resistor na to guys, yan ang target natin dyan. Kaya siya walang picture. So wala nang kulay yun, no? Hindi ko na mapakita sa inyo yung kulay nun. So susukatan muna natin siya ng voltahe dun sa capacitor habang nakasaksak. So ito, pakita ko sa inyo yung masusukat natin. So meron tayong nakuwang 194 volts. So napakataas nun, no? Ibig sabihin buhay na buhay talaga ito, maandar. Makikita nyo may ilaw din yung kanyang tube ng kulay red. Ay, orange pala, sorry. So tusukin ko muna yung screen. Meron siyang 271. Ibig sabihin talagang umaandar ito, wala lang picture. Yan, makikita nyo nagbabaga na yung tube nya. Indication na working talaga yung TV, wala lang siyang picture. So pag ganito, yung gaya ng tinuro ko sa inyo, basic na lang ito, madali nyo nang maayos ito. So ganyan, no? Wala pa ring picture pero maandar na siya. So ang target natin dito yung capacitor, tapos yung resistor na karugtong sa kanya. Yan. Common na common ito sa sakit ng Panasonic. Hindi ko na mabasa yung yung number nung sa may kasi hindi na ako medyo nagpo-focus ng number ngayon, diretso na agad ako sa pyesa, no. Sorry hindi ko na basa yung number doon. Pero ito tingnan nyo, makikita nyo dito na wala talaga siyang supply pagdating doon sa kabilang dulo ng resistor. So ito tutusukin ko muna yung pinanggalingan ng supply, yung 180 volts video ang tawag nila dyan, pero 180 volts okay lang yon. So ito 194 may nasusukat, then tumawid sa kabila, then yan nakita nyo 0.9. Talagang walang dumadaloy na sa resistor niyan. Kaya ganyan ang supply. So tatanggalin ko yan, then papakita ko sa inyo na sira na talaga yan. Kaya wala siyang picture. So pagkaalam ko niyan is 180 yan. 180k, pero tingnan na lang natin. So tinanggal ko na, nakikita nyo dyan, nandito siya. So tetesterin natin kung anong makukuha nating resistance. Tapag ko lang dito. And then may naka-ready na rin ako. Wala akong 180k, kaya 220 na lang ang gagamitin natin. 220k.
So ito pinagdikit ko, no, makikita nyo working yung tester ko. Then pag dinampit natin dito sa tinanggal nating resistor, wala na talaga siya, dead na siya. Dead na dead. So yan ang dahilan kaya wala siyang picture. So itong papalit natin 220k. Yan, wala talaga, dead na dead, no. So ilagay na natin to. So guys, nalagay ko na, no. Yan, nakasaksak na din. Ngayon susukatan natin siya kung ano yung nagbago dun sa 0 kanina from 194. Yan ay guys, so nakita nyo na, napalitan ko na siya. So susukatan natin yan kung nagbago ba yung voltahe. Power muna natin pala, pa-power ko lang. So ito na, naka-power na. Ganyan lang natin at nasisilaw yung aking tester. So 194, tatawid siya sa resistor, magiging hindi siya matusok. Ulitin natin, 194, then tatawid sa resistor 3.3. So yan, okay na yan guys, no. Meron ng picture yan, tingnan natin sa ilalim. Ayan na, meron na siyang picture. Yan ang sinabi ko sa inyo guys, basic na lang ito kapag natutunan nyo yung pinapalitan dito sa Panasonic kapag wala siyang picture. Okay guys, so tetestingin naman natin ngayon kung okay na. Yan, power ko lang. Testing natin. Copyright yata yun, no? Lipat natin. So yan na guys, working na. Maraming salamat sa mga nanood. Simple lang to guys. Thank you. Ang galing! Ang galing!